Salamat. Yan. Yan po na-record ko na. Yan, tayo po yung manalangin bago tayo magsimula. Dakila at Diyos, na mamagang ka sa lahat sa mga oras na ito. Nagpapasalamat kami muli sa panibagong linggo na hindi pa nagkaloob niyo po sa amin upang kayo po ay muling magkulay-kulay ng mga propesiya na inyo pong ipinaalinaw sa inyong lingkod na si Daniel at sa amin pong panibagong aralin sa kapitulo po ng Daniel, chapter 8. Idinadalaman po namin na buksan niyo po ang aming puso at kaisipan na maging handa sa mga bagong revelasyon, sa mga kahalagang simbolo na aming pong pag-aaralan sa galing. Nawa ang Diyos, tanggalin niyo po ang mga bagay na makakapigil sa amin na maunawaan ang mga hayag na propesiya. Na sana ang aming pag-aralan ay maging bukal sa aming kalooban at may lumagat ng may kabanalan at maging handa sa inyong pong nalalapit na pagparito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Alam niyo po, excited po ako dito sa Daniel chapter 8. Yan. Welcome po sa inyo ulit mga kapatid yan, si Ate Gina. Welcome po, na-miss po namin kayo. Para pong, kailan po Ate Gina last time? Hmm. Para po 10 po ano? Tapos, si Ate Labby, thank you Oo, po. isang buwan. Isang buwan po ano. Pero, yun naman po ay, dito ay kayo po ay napaka-busy pero nami-miss po namin kayo. Naunawaan po namin inyo pong kalagayan. Pero masaya po kami at kayo po ay Mm-mm. nakasettle na po kayo ngayon pagkatapos ng maraming pinagdaanan. Ano po? Grabe. 1 buwan po mahigit yun. Brother Joliver, welcome po. At hindi po natin sasayangin ang oras. Kayo po ay na dyan, 9:40. Sana po matapos itong part na ito ng 1 oras lamang. Di po ako nagkamali, ito ay yung unang parte po natin pag-uusapan ay 9 slides lang po ito. Pero ito po ay familiar na po sa itong mga um, itong mga bis na ating pong pag-aaralan ngayon. Ngunit, ito po ay yan kay Brother Junjun po, kay Brother Robert, welcome po. No, si Ate Joy daw po ay nag-message po sa akin. Masakit daw po yung ulo niya. At hindi daw po siya makaka-join ngayong gabi. Pero nilulook forward po nila yung record. At saka po si Ate Jo. Yan. Medyo busy po sa Ate Jo ngayon. Hindi daw po siya makaka-join ngayong gabi. Yan. Naghihintay daw po sila pagkatapos po ng ating aralin ngayon. Recorded po. So, Daniel chapter 2, ang Daniel chapter 7, at ang Daniel chapter 8 and 9. Ito po yung mga symbolical at mga mahaba na atin pong napag-aralan na. At ngayon, sa gabing ito pong Daniel chapter 8 ay relatively short lang po ito. No? Ito po ay meron lamang 27 na talata. Ito pong Daniel chapter 8. Ito po ay 2 yugto ang ating pong pag-aaralan. Sa kapitulong po ito ng Daniel. Ang pinamagatan po ng Daniel chapter 8 ay ang Diyos at ang kanyang sanctuary. Yung Daniel chapter 2, ito po ay nangyari, kung inyo pong naaalala, yung pangalawang taon na paghahari po ni Nebuchadnezzar. Ito po ay taong 603 BC. Noong si Daniel po ay 19 years old. Ito po yung unang vision na uh, inihayag po ng Diyos kay Nebuchadnezzar. At ito po ay inulit niya kay Daniel. Si Daniel po ay 19 years old. So makalipas po ng 52 years, yung Daniel chapter 7 po ay taong 553 BC. O 553 BC kasi pababa po tayo. So ito yung unang taon ng, yung Daniel chapter 7 po, no, ito po yung unang taon ng vision. Unang taon ng paghahari po ni Belshazzar. Kung inyo pong naaalala, si Belshazzar po ay itinalagang
katiwala ng kanyang ama na si Nabonidus na maghari po doon sa syudad ng Babylonia habang siya ay nandoon sa syudad ng Arabia. Yung pinagkatiwala niya. So, ang pagitan po ng vision ng two sa imahe ni Nebuchadnezzar at doon po sa apat na dakilang hayop ay 52 years po ang pagitan. From 603 BC, ima-minus po natin yung 553 BC, magka-come out po tayo sa 52 years. Hindi po ako nagkamali. Ulitin po natin. 603 BC minus. Ah, sorry po ano. 50 years. 50 years po yung pagitan. Ano po. Ngayon, makalipas ang 2 taon, ang pagitan po ng chapter 7 at ang chapter 8 ng Daniel ay 3 taon. Kung ating pong isasama yung inclusive years, pag po inclusive years, ano, kung ang Daniel chapter 7 ay nagsimula ng taong 553, yung year ng 553, isasama po natin yun. 553, bababa po tayo 552 BC at yung 551. So yung pangatlong taon ng paghahari po ni Belshazzar doon sa siyudad ng Babylonia, dito po nangyari yung vision. Si Daniel po ay 73 years old. Dito po sa Daniel chapter 8. Ang Diyos at ang kanyang sanctuary. So ito po ang ating introduction na. Ito po ating panimulaan. No? Pag-aaralan po natin yung pinakahuli-hulihang makahulugang simbolo po ng beast. 3 hayop, hindi po 3, sorry po, 2. Ano po, ito po yung lalaking kambing at yung ram, o yung goat. Ram and goat. At ngayon, ating pong papapag-aralan dito yung hindi po ako nagkamali sa pagbilang ko kanina ay 8 sungay ang ating pong pag-aaralan dito na sinisimbolo. Ito po yung pinaka-last na chapter na meron pong based doon po sa Daniel, sa kapitulong 8 ng Daniel 8. Ito po yung pinaka-theme ng buong propesiya, lalo't higit po dito sa Daniel. Ito po ay dito po ay binanggit kay Daniel, siya po ay binigyan ng command ng 1, 2, diba bilangin ko lang po, no? 8. 8 beses si Daniel po ay binigyan ng command na unawain, italastas, ipaaninaw. Ang marunong ay siyang magtuturo ng mga propesiyang inihayag. O ang sinabi po sa chapter 12 ng Daniel po sa verse 10 ay ang mga pantas ay makakaunawa. O, ibig sabihin, na ating pong pinag-aaral ng propesiya na inihayag ng Diyos kay Daniel, ito rin po yung parehong command na ating pong i-apply po dun sa pag-aaral natin na kung saan tayo po ay ah, sinasabihan sa pamamagitan po ng mga ahayag na propesiya na atin pong unawain, na atin pong italastas po. Ibig sabihin, atin pong to understand, make this man understand. Yun po yung maganda po sa Bible, ano? Sa pagbabasa po natin, naalala ko po sinasabi ni Brother Robert, kaya po siya bumabalik-balik ulit doon sa Genesis po sa chronological sequence po ng Bible, simula po sa Genesis, Exodus, yan ay ina-apply daw po niya yung kanyang sarili na siya yung sinasabihan. So ganun po mga kapatid, no, para po maging exciting yung pong pag-aaral ng Biblia sa pagbabasa po natin na ganun din po yung ginagawa ko. Halimbawa, nakalagay doon yung pangalan ni Daniel, pangalan ni David, pangalan ng kung sino man pong karakter doon, ano. Inilalagay ko po yung pangalan ko doon na ako. Yung pangalan ko pong nakalagay doon. Kung inyo pong, hindi ko po alam kung na-try nyo na. Iba yung kanyang dating pag yung ina-apply na natin sa sarili natin. So ito po yung nais ng Panginoon, ano. Na kung ano yung nais ng Panginoon kay Daniel,
noong mga panahong ito ay naunawain niya yung vision na kanya inihayag po sa kanya, pero malalaman po natin sa mga susunod ano, sa kahuli-hulihan po ng Daniel na kinumand ng Panginoon na i-close. Ibig sabihin, yun lamang ang dapat na ah, maunawaan ni Daniel ay yung necessary sa kanyang time. Ibig sabihin noon, yung propesiya necessary to the end time ay yung mga henerasyon na makakaunawa lamang po doon sa propesiyang iyon na patungkol sa at the time of the end. Atin po yung pag-uusapan sa mga susunod na huling chapter po. No? At the time of the end, nandito na po tayo. No? At the time of that end. Ibig sabihin, ito pong mga pinaaninaw kay Daniel ay half lamang ang kanya pong naunawaan. No? Hindi na po niya kailangan, ito po yung command sa kanya, na hindi na niya kailangan maunawaan yung mga propesiya patungkol doon sa kahuli-hulihan ng panahon. Dahil ito ay specified doon sa mga henerasyon na mabubuhay sa mga panahong iyon. Ito na po tayo, no? Ito yung time of the end. So, pangatlo pong ah, introduction natin, yung mababasa po natin dito ang katauhan ni Gabriel. Ano po? According po sa Lucas, na si Gabriel ang isang holy being, ano po, makabanal na anghel na siyang tumatayo sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, kung siya yung tumatayo sa harapan ng Panginoon, ang sino man na magbibigay ng command kay Angel Gabriel, ano po, sa holy being na ito, ay dapat mas mataas ang ranggo. Dahil sa ating pong mababasa dito na siya ay binigyan ng command na ipaunawa kay Daniel yung vision. Ito na po yung pang-apat po na introduction na no. Ang nagbigay po sa kanya ng command na po kay Angel Gabriel ay isang kawangis ng isang tao. Ibig sabihin sa ating pong napag-aralan, ito po yung sa Daniel chapter 7, ito po ay yung isang kawangis ng tao. Wala pong pagdududa na ito po ay tumutukoy kay Jesus. Ano po? One like a son of man, appearance of man. Ito po ay si Jesus. Tumutukoy po ito, binanggit doon sa gospel, ano po, sa bagong tipan ng apat na pong beses na sinabi na the Son of Man, isang kawangis na isang tao. Ito po ay pumapatungkol po sa sa ah, pagkatao ni Jesus. Ibig sabihin, ang nagbigay ng command kay Angel Gabriel dito po sa Daniel chapter 8, kay Daniel na kanyang unawain o ipaunawa, ano po, i-explain kay Daniel yung vision ay ang nagbigay ng command. Malinaw po ito na si Jesus. At ang ayan na po yung ito po yung ating pag-uusapan, ano po, ito po yung introduction ng Daniel chapter 8. Yan. Ngayon, magre-review po tayo ng konti. Ito pong Daniel chapter 2, yan, napag-aralan po natin itong na, yan, ang imahe doon sa panaginip po ni Nebuchadnezzar ay dinadala tayo doon sa rise and fall, ano po, doon sa pagbangon at pagbagsak ng mga bansa. Huwag po natin kakaligtaan mga kapatid, na ang Daniel chapter 2, hindi ito nakatutok doon sa kagilagilalas na imahe doon sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Ang Daniel chapter 2, ito po ay nakatutok ang ating atensyon kay Kristo na ating hari. Po, ito yung sumisimbolo sa malaking bato na bumagsak doon po sa paa noong imahe. At doon po sa Daniel chapter 7, dinadala tayo doon sa character. Kung doon po sa Daniel chapter 2 na ating pinag-aralan doon sa imahe, doon sa rise and fall, yung magnifying po ng ating pag-aaral, yung magnitude ng pag-aaral po natin dito sa kingdom ng pagbangon at pagbagsak, ay nakita po natin sa Daniel chapter 7, yung character.
dinadala tayo ng visyon sa pamamagitan po ng apat na dakilang hayop, yung sinisimboluhan po nilang bansa. Ano po, atin pong napag-alaman dito at napag-aralan kung ano yung karakter na meron sila. Huwag po natin kakaligtaan na nakatutok ang ating atensyon kay Kristo na ating hukom. Ano po. So, yung pinag-aralan po natin sa Daniel chapter 7, ito po yung ating napag-aralan dito ng 3 beses, hindi po ako nagkakamali, yung the judgment hour. Ano, na nakatutok yung atensyon natin na according po mga kapatid, malinaw po yun na sinasabi sa 2 Timothy na si Jesus yung ating tagapamagitan. Siya yung ating advocate, siya yung ating mediator. At malinaw na sinasabi po sa Acts chapter 17 verses 30 to 31 na si Jesus ang ating hukom. Dalawang papel ang kanya pong ginagawa dito. Ano po, siya yung ating pong ito nirelate doon sa judgment court scene, sa korte, siya yung ating lawyer. At siya din yung ating judge. Malinaw na sinasabi po dito na sinabi doon sa kasulatan na sinulat po ni Apostle Paul na ang itinalaga ang paghatol sa isang lalaki na kanyang itinalaga dahil siya ay binuhay na maguli. Ibig sabihin, si Jesus ay judge. Alam niyo po natin yung judge natin yung pinag-aralan. Siya yung patikan sa kautusan. Ano po, siya yung tigapamahala doon sa the judgment court scene. Ibig sabihin, siya yung nagbibigay ng kapag yung kapag yung at yung ano po, nakalimutan ko na yung term. Umiinit na po yung usapin doon sa korte na malinaw na nandoon ang judge para po ma-maintain yung peace doon sa dalawang side sa defendant at doon sa accuser. So malinaw po ito doon sa biblical natin pong pinag-aralan na si Jesus ay judge. Ay pinagkatiwala sa kanya dahil hindi lamang siya yung batikan sa law doon sa kautusan, kung hindi namuhay siya ng may dangal doon sa kautusan hanggang sa kanyang death. Ibig sabihin, walang ibang hukom kung hindi yung tao na yung Diyos na nagkatawang tao para siya makarelate doon sa ating pinagdadaanan, doon sa pinagdadaanan ng sanlibutan. Malinaw po doon sa record ng Isaiah, yung propesya sa Messiah, na siya ay dadaan doon sa yugto ng hirap ng buhay, yung pagpapahirap sa kanya simula doon sa kanyang pagsilang, doon sa pagpako sa kanyang krus, na siya ay kung ano yung kanyang pagkatao, kung ano yung buhay na kanya pong kakaharapin noong siya po ay isilang. So, ibig sabihin, para si Kristo, tinutukoy po sa gawa na kung saan siya yung entitled na maging hukom between God and the humanity kasi siya po ay naging tao. Alam po niya makarelate kung paano yung maging isang tao. Kaya marinaw na sinasabi po doon sa gawa na bakit siya magiging hukom dahil siya ay binuhay na mag-uli. So alam po niya makarelate doon sa pinagdadaanan, doon sa sufferings, doon sa temptation, nakarelate siya doon. Alam niya dahil pinagdaanan na yun. So wala pong ibang entitled na maging hukom at maging advocate kung hindi yung Diyos na nagkatawang tao. Malinaw po yan. Again, ito po yung focus natin sa Daniel chapter 7 na si Jesus ang ating lawyer, advocate, at the same time, siya po yung ating judge at hukom. Ayan. Ngayon, sa Daniel chapter 8, ating pong tatalakayin dito, yung attention natin ay kay Kristo na ating mataas na saserdote. Ayan. Atin po nitong pag-aaralan ang isang yugto ng panahon sa 13, na 2,300 days and the sanctuary shall be cleansed. Atin po yung matatalakay dito. Ngayon, ito po yung nakaredy na po mga kapatid, ayan yung Bible.
ang gagawin po natin dito, atin pong himay-himayin yung bawat chapter, yung bawat talata, mga kapatid, ano, sa question and answer portion ano po, na ipoprovide po natin dito yung date at yung lugar. Kasi ito po ay, meron po ditong, ito po ay geographic, tumutukoy po to sa geographical location kung saan ito nangyari. Ano po. Ito po unang katanungan. Kung kayo po ay handa na mga kapatid, ano, saan, ito po yung ating chain reading, question and answer portion. Sa anong kapanahunan na ang pangitain sa Daniel 8 ay inihayag kay Daniel? Yan po ay mababasa sa verse 1. Sino po mga kapatid ng William po makabasa? Sa Daniel chapter 8 verse 1. So, ano pong daw Ako na magbasa. kapanahunan? Opo, Verse 1 lang, Kamsat. verse 1 po. Eh, saan ako magbabasa? Kahit anong version, ano? At anong version po? Okay. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Belshazzar, akong si Daniel ay muling nagkaroon ng pangitain. Ayan. Thank you po, Ate Lovely. Ano po? So, malinaw po yung sa binasa po ni Ate Lovely po mga kapatid, ano, na sa ikatlong taon, gaya po ng sabi ko kanina, ano. So, yung unang taon ng paghahari ni Belshazzar, si Belshazzar, ito po yung, ano, no, ito yung pangalawang hari. Ibig sabihin, siya yung katiwala ng kanyang ama na si Nabonidus na pag-aralan po natin doon sa previous chapter po. Ano. Noong unang taon, yung kingship, ibig sabihin, ay kung pangatlong taon, kaya po babilangin natin ano, yung inclusive reckoning. Kung atin pong imamano sa calculator, 553 BC minus 551 BC, ang lalabas po sa calculator nyo mga kapatid ay 2 years. Dahil napag-aralan natin, mag-iba yung bilang ng Bible, ano po, yung sa inclusive reckoning po ng Bible, yung pagbabasa ng taon ay magkaiba po sa panahon natin ngayon. Bakit po magkaiba? Dahil ito na po yung sibilisasyon ng Roman. Ano po. So naging iba na yung ating pong pagbibilang ng taon ngayon, ano po, ng calendar, kahit po dito sa mga holiday natin. So yung sibilisasyon na ating ginagalawan ngayon ay ito po ay resulta ng Roman civilization. Pero during the Bible times, ang bilang po ay merong napag-aralan po natin yan sa Daniel chapter 1, yung inclusive reckoning. So magsisimula po ang taon doon sa unang taon. Kahit po towards the end na yung, kahit sabihin natin November na magsisimula, pero ito ay considered as 1 year. So 553, 551 at 553, 552 at 551. Pangatlong taon ano po ng paghahari ni Belshazzar. Ito yung natagpo ang kulang ano po doon sa Daniel chapter 5 ano na kung saan dito po sa kanyang paghahari ay doon bumagsak yung bayan po ng o yung Babylonian Empire. So, doon sa pangatlong taon ng paghahari ni Belshazzar, dito po nagkaroon ng pangitain si Daniel about po dito sa dalawang hayop na ating pong pag-uusapan. So, malinaw po yun, pangatlong taon ito ay exactly according po sa record ay 551 BC before Christ. So, ngayon, pangalawa pong tanong, nasaan si Daniel noong panahon ng pangitain nito ano? So, si Daniel, ang pinag-aaralan po natin mga kapatid ay yung vision sa pamamagitan ng panaginip. Ito yung paghahayag ng Panginoon, yung the way na i-communicate niya yung mensahe kay Daniel ay dapat si Daniel ay natutulog. Ano mo? Meron po kasi tayong tinatawag na open vision. Si Moses ay open vision. Hindi niya kailangang matulog para ibigay sa kanya yung
command, ano po, o yung mga mensahe o yung mga necessary na ituro doon sa mga Israelites. Kaya po si Moses ay nakipag-usap mouth to mouth sa Diyos. Pero po itong pinag-uusapan natin si Daniel ay kailangan po siyang tulong. Ano, nasaan siya nung mga panahong iyon? Ibig sabihin, doon sa kanyang panaginip, nasaan si Daniel? Yan. Sige, babasahin po natin sa Daniel chapter 8, 2, verse 2 na po. Mhm. Okay, walang babasa ako. Opo. At ako'y may nakita sa pangitain. Nangyari nga na nang aking makita, nasa Susan ako na palasyo, na nasa lalawigan ng Elam, at ako'y may nakita sa pangitain, at ako'y nasa tabi ng ilog, ulay. Thank you po, Ate Labi. Kung inyo pong napakinggan yung pong binasa ni Ate Labi ngayon lamang, tatlong klase po dito ng lugar ang binanggit. Unang-una, Susan. Pangalawa, Elam. Pangatlo, Ulay. Ano-ano itong mga to? Si Daniel, doon sa kanyang pangitain, habang siya ay natutulog, malinaw po yan yung vision ay ipinaanin na dinala siya. Dinala siya, sabi natin fast forward, doon sa lugar ng kaharian ng Medo-Persia. Habang yung present time ni Daniel ay malinaw to, naghahari ang Neo-Babylonian Empire. Ano ho? Yung vision ay doon sa susunod na kaharian. Ngayon, ito po yung location, mga kapatid. Kung inyo pong nakikita diyan, yung Elam po ay ito po ay isang country. Ang country po ng Elam ay galing po sa Medo-Persian Empire. Nung time ba ng 551 BC ay nandyan na ba ang kapangyarihan ng Medo-Persian Empire? Wala pa. Ibig sabihin, nung vision na ibinigay dito kay Daniel doon po sa susunod na maghahari dito sa sangkalupaan na to ay hindi pa po nila ito nasasakop itong Elam. Ngayon, ang Elam ay country. Malinaw po yun. Ang Susa ay city. Yung Susa, mga kapatid, ito po ay ginawang capital city ng Medo-Persian Empire. Ito ba ay existed na at the time of vision? Wala pa. Yung Ulay, Ulay. Yung Ulay River, ito po ay kanal. Ito ay man-made. According po dito sa kung nyo pong i-research, 900 feet wide. Kaano to kalaki? So kaya po dinala dito si Daniel sa visyong ito para i-sure na ang susunod na bansa na maghahari sa sangkalupaan ay ang Medo-Persian Empire. Ito yung geographical location na kung saan na kahit at the present time yung Neo-Babylonian Empire ang naghahari, meron pa po silang 12 years. 12 years pa na maghahari yung Neo-Babylonian Empire bago po dumating sa eksena ang Medo-Persian Empire. Ang galing po mga kapatid, kung makikita niyo po, So, yung Elam ito po ay ginawang capital na province o capital po ng lalawigan ng Medo-Persian Empire. Ang Susa, ginawa nila itong winter capital ng Medo-Persian Empire. At ang Ulay River, ito po mga kapatid, ito yung napaka-rich ito na pag-exchange ng mga goods, ng communication, para itong nagsusupply dito sa buong syudad po ng Susa. So, ibig sabihin, hindi na po
sa ating pong susunod na babasahin, hindi na po in-include ng Diyos na isama dito sa dalawang pag-uusapang nating na hayop yung Babylonia. Dahil at the present time ng vision na ito ay namumuhay na doon si Daniel sa kapangyarihan ng Neo-Babylonian Empire. Malinaw po yung mga kapatid ano. Ayan. So ngayon, yan. Ano ang unang nagpakita sa propeta habang nandun siya, dinala siya ng Panginoon doon sa future? Ano yung kanyang unang nakita na labanan doon sa river ng Ulay? Mababasa po natin iyan sa talatang 3. Babasahin ko po. Ako na po magbabasa. Nang magkagayoy, ito po yung kanyang unang nakita doon sa vision. Nang magkagayoy, itiningin ko ang aking mga mata at ako'y nakakita at narito, tumayo sa harap ng ilog ang sungay. Ang isang lalaking tupa na may dalawang sungay. At ang dalawang sungay ay mataas. So tupa, tandaan niyo lang po yung word na tupa, itong hayop na to, itong beast na to, yung tupa na may dalawang sungay. Huwag niyo pong kakalimutan yung dalawang sungay. Yung dalawang sungay na tinutukoy dito ay mataas. Ngunit, ang isa'y lalong mataas kaysa sa isa. At ang lalong mataas ay tumaas na huli. Medyo po ang ginamit po dito ay medyo confusing. Pero atin po yan aaninawin. Ngayon, atin pong basahin sa talatang 20, ano yung interpretation na sumisimbolo dito sa lalaking tupa bago po natin pag-usapan itong dalawang sungay na mataas na mas tumaas pa sa lalo ang bigs. At basahin po natin yung 20. Yung interpretation kung ano po yung sinisimboluhan ng lalaking tupa na may dalawang sungay. Ito po, pakinggan natin. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay, ang mga yaon, ang mga hari sa Media and Persia. Napakalinaw, mga kapatid. Ito po yung maganda sa Bible. The Bible interprets itself. Hindi na po natin kailangan ng historical record dahil ipinaanino po kay Propeta Daniel kung ano po yung sinisimbolo ng lalaking tupa na una niyang nakita doon po sa river ng Ulay. Ngunit, take note, meron po yung tupang ito na may sungay. Dalawa. Mataas. Atin po munang pag-uusapan itong dalawang sungay na ito. Malinaw na ito ay Media at ito yung Persia. Na sumisimbolo ito doon sa oso, doon sa bear na ang kanyang likod ay mataas at mababa. Doon sa pangalawang beast, doon po sa pinag-usapan natin sa Daniel chapter 7. Ito po ay parallel doon. Ngayon, ang media muna. Ang media ay talaga pong makapangyarihan. Pag po sinabing sungay o horn, biblically, ito po ay sumisimbolo sa kapangyarihan, sa power entities, Ibig sabihin, itong lalaking tupa na ito ay dalawang bansa na makapangyarihan ang kanyang sinusumbuluhan. Ito yung sumisimbolo po doon sa dalawang sungay. Malinaw na yung isang sungay na mataas ay yung Media. Itong Media na ito, mga kapatid, ay talagang mataas bago po natin pag-uusapan si Cyrus the Great. Kinikilala yung pinakahuling hari ng Media ay lolo po ni Cyrus the Great na si Astyages. Yun po yung pangalan ng huling hari ng Media. So ngayon,
Si Cyrus the Great, bago po siya maging great, nagsimula po siya sa maliit. Maliit lamang po yung kanyang nasasakupan sa isang probinsya doon sa Media. Ipapakita ko po sa inyo kung nandyan po, kung di ko po nakaligtaan yung location, Ngayon, 553 BC. Noong time na nangyayari po ang bisyon ng Daniel chapter 8, si Cyrus the Great ay nagrebelde sa kanyang lolo. Hindi na po nabanggit kung bakit, hindi po binanggit sa Bible kung ano po yung dahilan kung bakit nagrebelde po si Cyrus the Great. So, nung time ng 553 BC, noong time na ito, the moment na siya po ay magrebelde sa kanyang lolo, ang tinutukoy dito na pareho silang mataas ay yung time na siya ay nagrebelde sa kanyang lolo. Malinaw po yun. Basahin ko po ulit. Na may dalawang sungay at ang dalawang sungay ay mataas. Tumaas at the time, mga kapatid, at the time noong vision. Ngayon, ngunit ang isa'y lalong mataas kaysa sa huli. So ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, dahil si Cyrus the Great ay nagrebelde sa kanyang lolo. So yung the moment na siya ay magrebelde, kinuha din po niya yung bayan ng bansa ng Media. Kaya po siya tinawag na tumaas lalo. Pagkatapos siya magrebelde, yung Media ay napasa kamay po ni Cyrus the Great. Kaya noong ang dalawang sungay ay mataas, ngunit nung pagkatapos po niya magrebelde at kinuha niya, sinakop niya yung Media, siya po ay lalong tumaas. Ngayon, ito pa, at ang lalong mataas, mataas na siya mga kapatid, kinuha na niya yung Media. Pinakahuli-hulihan. At ang lalong mataas ay tumaas na huli. Ano po ibig sabihin nun? Dahil 12 years later, mga kapatid, 12 years later, kanya pong sasakupin ang Neo-Babylonian Empire. Ipo yung big sabihin noon. 539 BC. Yung sinasakupan ng Neo-Babylonian Empire, kasama dito yung Judea. Lahat ng nasasakupan na bansa, na galing doon sa Babylonian Empire, hindi lang po yung syudad, kasi meron pong literal na syudad. Kung hindi, pag po sinabing empire, yung buong nasasakupan ng Neo-Babylonian Empire ay kanya pong sasakupin. Kaya ang ibig sabihin po nito, tumaas na siya at sa huli, lalo pa siyang tataas. 539 BC, sino po ang naghari? Yung pagbagsak ng Neo-Babylonian Empire ay 539 BC. Napasa kamay po ni Cyrus the Great ang Neo-Babylonian Empire, ang Media, at ang Persia. Kaya po tinawag siya na tumaas lalong muli. Ngayon, ang kagandahan, doon sa napag-usapan po natin ito, doon po sa Daniel chapter 5, sa pagkakakilanlan natin kay Nabucodonosor, dito po sa unang Bill of Rights, na meron pong good side si Cyrus the Great. Doon sa kanyang paghahari, na halip na itrato niya na yung mga kanyang nasasakupan ay mga subject. Kung hindi, ginawa po niyang mga kapantay niya. Elegians, ibig sabihin, binigay niya yung alam po natin na si Dario na taga-Media, sa Daniel chapter 6, na ibinigay niya kay Dario na taga-Media na si Dario na isang Media na maghari doon sa syudad ng Babylonia at the time of the lion's den. Meron sariling doong kautusan, law doon si Dario na taga-Media. Ngunit kung ang titingnan kung sino yung pinaka
hari doon sa Medo-Persian Empire ay si Cyrus the Great. Pero ibig sabihin, kaya po yung tumatalakay dito doon sa lalaking tupa na may dalawang sungay ay equal sila pagdating doon sa bansa to bansa. Pero pagdating lamang doon sa kingship, doon sa upuan, siya ay mataas. So ito po ibig sabihin nun, kaya siya ay, ulitin ko po, na ang dalawang sungay na yan, malinaw, na po ito yung Medo at Persia. Ngunit ang isa'y lalong tumaas nung kinuha po niya ang Media sa kamay ng kaniyang lolo. At sa huli, siya ay lalong tumaas nung kanya pong sinakop ang Neo-Babylonian Empire. Ayan, malinaw po yung mga kapatidan. Pangalawa, ito po yung sinasabi ko. Pagkatapos, bago po niya sakupin, nakita niyo po yung Libya ito. Ayan. Siya ay, ayan, siya po ay, yung kanya pong power ay malinaw na, ating pong babasahin yung sa 4, na tong lalaking tupa na to ay dumakila doon sa kanluran. Kung makikita niyo po dito po sa screen, yung dakong kanluran, ito po yung parte ng Egypt at Libya. Kinuha po niya yan, sinakop niya. So pagkatapos yung sakupin niyan, sinakop po niya yung dakong hilagaan. Yung dakong hilagaan, ito po ay Asia. At dakong timugan, ito po dun sa Persian Gulf, ito po yung Arabian part. Talaga pong itong lalaking tupang ito ay dumakilang totoo. Ngunit, yung pong basahin, ano ang sumunod na lumabas sa eksena? Noong kapangyarihan ni Cyrus the Great ay lumakas. Lumakas ng lumakas. Ano po yung sumunod na eksena na nakita ni Daniel doon sa vision? Mabasa po natin yan sa Daniel chapter 8, talatang 5. Gusto niyo pong basahin mga kapatid? 5. Verse 5 po. Kung hindi po ako na po magbabasa. Basahin ko, verse 5. Opo, verse 5 po. Thank you po. At habang aking ginugunita, narito, isang kambing na lalaki ay nagmula sa kalunuran sa ibabaw ng buong lupa at hindi sumayad sa lupa. At ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. Ayan. Thank you po, Tabi. Nilalagyan ko ng line, ng highlight. Kung makikita niyo po, malinaw po doon sa binasa po ni Ate Labi. Yung sumunod na eksena na natunghayan at nakita ni Propeta Daniel dito sa bisyong ito ay nakita niya ang isang lalaking kambing. Ay, kung makita niyo po sa screen mo. Itong lalaking kambing na ito ay meron siyang malaking sungay sa pagitan ng kanyang mata. Good news po wala sa normal na sa reality wala pong ganito Kung mayroong ganito ay nakakatakot itong kambing po. So ibig sabihin, yung pangalawang eksena na nakita niya ay yung another power na sinisimboluhan ng lalaking kambing, na merong malaking sungay sa kanyang pagitan ng mga mata. Malinaw, atin pong babasahin yan. Malinaw po na tinutukoy sa verse 21. Basahin ko po At ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari ng Greece. Sa pagitan at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. So malinaw mga kapatid na ang horn, yung sungay, sumisimbolo ito doon sa power, doon sa individual na maghahari ng bansa. Doon sa tao. Malinaw na ito po ay si Alexander the Great. Si Alexander the Great, makalipas po ang tatlong labanan.
according po sa historical record, ito pong bayan ng Medo-Persia, kanila pong pagkalipas po ni Cyrus the Great, tinamasa po nila yung katanyagan, yung kapangyarihan. Ito po, ating pong mababasa sa mga susunod na ito sa Artaxerxes, si Artaxerxes po ito yung during the time ni Esther, sa Artaxerxes. Ito po yung nagtrato ng kabutihan doon sa mga Jews. Ngayon, unfortunately, nasundan ito ng mga haring duwag. Mga haring takot. Sino-sino itong mga haring nito, mga kapatid? Ito po si Darius the First. Ito po ay na-enjoy ng mga Jews. Malinaw na ang Medo-Persian, noong sila po ay nagsimulang maghari, kanila pong ano pang sa term po yung kanilang, yung mga exile, kanila pong pinabalik sila sa kanilang mga bansa. Malinaw dito, nakasama dito yung mga Jews. Noong time na binigyan po ng kumad na muli pong itatag yung syudad sa Jerusalem, ay during the time po ng Medo-Persian. So maganda, lahat ay pinabalik sa kanilang mga bansa. Para itatag nila ulit yung, kumbaga nagkaroon po ng human rights. Nagkaroon po ng Bill of Rights. So na-enjoy po ito ng lahat. Yan, si Artaxerxes, si Darius at si Artaxerxes. At yung pinakahuli, mga kapatid, si Darius III, ito po sa kaniya bumagsak yung bayan po. Yung Medo-Persian na sinimulan ni Cyrus the Great. At the time na si Darius III, mga kapatid, dito po bumagsak yung Medo-Persian Empire. Ngayon, according po sa record, yung pong kawal ni Darius III ay milyon. Compare doon sa 47,000 na mga kawal ni Alexander the Great. Kung hindi po ako nagkakamali, si Alexander the Great ay around 23 to 25 years old. Doon sa 47,000 na mga kawal laban doon sa milyon na mga kawal ni Darius III, kung atin pong iisipin, ay wala pong laban itong si Alexander the Great. Dahil doon po sa number, sa kakaunting number ng kanya pong mga kawal. Pero dahil sa una na bumagsak, sa tatlong labanan po ito, hindi ko na po mga kapatid ilagay para hindi po kayo mahilo sa record, 334 BC. Ito po yung unang record ng labanan. Bumagsak, natalo po si Darius. Pangalawa, ito po, 333, makalipas ng isang taon, natalo ulit siya. Makalipas nung finally, 331 BC, siya po ay natakot. Dahil kahit marami po siyang mga kawal na natira, siya po ay tumakas doon sa labanan, si Darius III. Malinaw, mga kapatid. Ang ganda po. Ito po sabi doon po sa Daniel and Revelation na aklat na kung binabasa. Ang author po si Pastor Maxwell. Malinaw na tinutukoy po sa Kawikaan. Chapter 21, ito po yung sabi. Ito po yung sinasabi na isa-isang hindi pangkaraniwang sitwasyon na nakakaintriga. Ang sabi po dito, na ang sinasabi ng Biblia, dito po sa record ng scripture, na ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon. Na kung nanaisin niyang manalo, ay nandun yung pananampalataya na siya ay mananalo. Ito po, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na pawang mga batis, kumikiling kung saan man niya ibigin. In short, kung i-apply po natin sa experience ni Darius, kung hindi po siya naging duwag, kung nagkaroon po siya ng katatagan, ng confidence, kung nanaisin po niya na manalo doon sa battle, kung ito ay according to the will of the Lord, siya po ay mananalo doon. Ngunit dahil siya po mismo, mga kapatid, ang tumakas.
kahit sa dami ng number ng kanyang mga kawal, kapag po ang pinuno ay tumakas, in short, bagsak na sila. Ibig sabihin, ito po ay consider na sila ay pabagsak na. So yung signal ng kanyang pagtakas doon sa battle ay tumakas din po yung kaniyang mga kawal. So dito po bumagsak yung Medo-Persian Empire laban doon sa 47,000 na mga kawal po ni Alexander the Great. Ang sabi po dito mga kapatid, kung sa historical record, ang suggest po, kung nagpakita po ng katapangan si Darius III, ay maaaring nagbigay po ito ng confidence, nagbigay po ng courage doon po sa kanyang mga kawal. Pero dahil siya mismo ay tumakas, so nawalan po ng confidence yung kanya pong millions na kawal. So sabi po dito, kung nakita ng Panginoon na akma, ayun po according po doon sa mga ating pong mga biblical historical records, na kung nakita ng Panginoon na akma na siya ay mananalo, ay hindi po sana siya natalo. So malinaw na sumisimbolo itong, ayan po malinaw po yan na 331 BC sa pangatlong labanan. Finally po ay nanalo. Ibig sabihin po bumagsak po itong Medo-Persian Empire sa kamay ng matapang na kawal po, na general ng Greece na si Alexander the Great. Atin po ipagpatuloy mga kapatid. Kung atin po pagpatuloy sa 6, at siya'y naparoon sa lalaking tupa. Ito po yung mga eksena, Ito po yung mga eksena. Malinaw po yan, Ito po si Alexander the Great. Pagpapatuloy po natin. At siya'y naparoon sa lalaking tupa at na may 2 sungay. Ito po yung sinasabi dito, na yung history, yung record ng 3 battles. Yung 3 labanan. At tinakbo niya siya sa kabagsikan ng kanyang kapangyarihan. 7. At ang aking nakitang siya'y lumapit sa lalaking tupa at siya'y nakilos sa pagkagalit laban sa kaniya. So ito na po kung hindi kaniyang ibinuwal niya sa lupa yung lalaking tupa. Lalaking tupa, ito po yung Medo-Persian Empire. Number 8, basahin po natin. At ang lalaking kambing, ito po, ano po yung kapansin-pansin? At ang lalaking kambing ay nagmalaking mainam. At nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali. At 4 na marangal na sungay sa dako ng 4 na yaong. Magpo-post po tayo dito. Verse 8. Sa kabagsikan po ni Alexander the Great, ito po ibig sabihin doon sa kanyang kabagsikan, doon sa kanyang tinatawag dito na kalakasan, at that time, siya po ay nabali. So, dahil po according po sa record, sa sobrang pagkalasing, overnight na naglasing po si Alexander the Great. At the age of 32 years old. So, noong magdamag na yon ng pag-inom, kinabukasan siya po ay nilagnat. Nagkaroon po siya ng seizure hanggang hindi po nagkamali sa record, 11 days later, siya po ay binawian ng buhay. So, doon sa katanyagan ng kanyang kalakasan, siya po ay pumanaw, siya po ay namatay. Ito po tinatawag na drunken debauch. Yung sobrang kalasingan. Malinaw na tinutukoy po dito sa 8, siya po ay nabali. Siya po ay yung namatay. Yung po sabihin noon, yung unang hari ng lalaking kambing. Ito po si Alexander the Great. Ngayon, pagkatapos niyang mabali, ano yung nangyari? Ano po yung kapansing-pansing lumabas pagkatapos mabali ng sungay na ito? O pagkatapos pong pumanaw ni Alexander the Great, ano po yung nangyari? At Lovely, gusto niyo pong basahin yan. Sa 8 po. Basta nasa labas ako, sinundo ko yung mga lola ko. Sige. Sorry. Opo, sige. Basahin ko po
Pakinggan niyo lamang po ano. At nang siya ay lumakas, ang malaking sungay ay nabali at kahalili niya ay lumitaw na 4 na marangal na sungay. 4 na marangal na sungay sa dako ng 4 na hangin. Ito po yun. Malinaw yan na tumutukoy po ang 4 na sungay na yan doon sa leopardo na may 4 na ulo, na may 4 na bakpak. Ito po ay yung Hellenistic Kingdom. Na pagkatapos po na mamatay ni Alexander the Great, yung kanya pong 4 na general ay humalili sa kanya. Kung ating pong babasahin sa 22, ito po yung interpretation nung sungay, 4 na sungay. At tungkol sa nabali sa dakong tinayuan ng 4 ay 4 na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin po nito ano? Na kung gaano kakapangyarihan, kung gaano kalakas yung pong katauhan ni Alexander the Great, ito pong 4 na sungay na tatayo pagkatapos niya ay hindi po same kind ng power na meron po sa Alexander the Great. Ibig sabihin, sila po ay mahilantulad. Hindi sila maiko-compare na kung ano man yung kapangyarihan ni Alexander the Great. Ngayon, ano ang kaugnayan? Kung atin pong i-analyze ng mas malalim, nandun pa rin po tayo sa verse 8. Ano ang kaugnayan ng 4 na sungay sa dako ng 4 na hangin? Kung medyo mabilis yung mga kapatid, magpo-pause po tayo. Tinutukoy dito, ulitin ko po, pagkatapos mabali nitong malaking sungay ay malinaw na may 4 na sungay ang lumitaw. Ngayon, ano yung kanyang connection doon sa 4 na hangin? Sa dako ng 4 na hangin sa langit. Kung ating pong babasahin sa Matthew, malinaw na ang tinutukoy po sa Mateo, pag po sa Mateo chapter 24, tumutukoy po ang hangin sa direction. 4 corners of the earth. Ito po yung north, south, east, and west. 4 corners of the end. 4 corners of the earth. Ito po yung 4 direction. Ngayon, tinutukoy din naman mga kapatid sa Jeremiah na ang hangin ay sumisimbolo sa strife, sumisimbolo sa gera, sumisimbolo sa commotion. Ngayon, balikan natin. Ngayon, nalaman po natin ulit, na-remind tayo ano yung sinisimboluhan ng 4 ng hangin. Ano yung kaugnayan? Ano yung relation ng 4 na sungay? Ngayon, huwag niyo po itong ininis mga kapatid. Pagkamatay ni Alexander the Great, 323 BC, 301 BC, nagkaroon po ng gera, nagkaroon ng alitan, nagkaroon po ng hindi pagkakasundo dito sa 4 na general. Dahil doon sa gerang iyon, sa commotion iyon, doon sa hindi pagkakasundo-sundo nila, ito po yung hangin na sinisimbolo. Sila po ay nahati sa 4. Ngayon, ang tinutukoy din po na another connection, kung ating pong babasahin yung 9, at mula, hindi pa po tayo sa 9, nasa 8 pa po tayo, sa dako ng 4 na hangin ng langit. So, ibig sabihin, bilang resulta ng kanilang pag-aalitan, yung kanilang kapangyarihan ay nag-extend dito sa 4 na direction ng mundo, ng langit. North, south, east, west. Nakuha niyo po mga kapatid yung logic doon, yung interpretation doon, na ang connection ay nagkaroon sila ng pag-aalitan bilang sinisimbolo ng hangin na bilang isang strife, commotion. Dahil ang resulta ng kanilang
pag-aalitan, yung kanilang influence, yung kanilang kingdom ay na-extend dito sa apat na corners ng mundo. Merong napunta sa north, merong napunta sa south, merong napunta sa east, ay merong napunta sa west. Ito po yung ibig sabihin nun. So, yung nasasakupan nila ay lumaki. Yan. Ngayon, verse 9. Ito po ibig sabihin, ano, ayan. Ito po yun, ano, si Celestius, si Ptolemy, si Lysimachus, si Cassander. Ito po yung mga apat na general ni Alexander the Great na naghati-hati. Bilang resulta ng paghahating-hating yon, ng commotion iyon, ng stripe na yon na sinisimbolo, yung kanilang kapangyarihan ay nag-extend up to the four corners of the earth. North, east, west, south. Yan. Ngayon, sa verse 9, at mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo sa timugan, sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong maluwalhating lupain. Meron po akong tanong. Ito po yung katanungan. Verse 9, kung hawak niyo po mga kapatid ang inyong Bible, o kung meron po kayong copy dito po sa inyo pong cellphone. At mula sa isa sa mga yaon, ano po yung tinutukoy dito? Ito bang tinutukoy na maliit na sungay na to ay saan siya nanggaling? Saan nagmula ang maliit na sungay na tinutukoy po sa talatang siyam, sa 9, verse 9? Galing ba siya sa sungay ng kambing? O galing ba siya doon sa apat na dako ng hangin? Nakukuha niyo po. Pwede po kayo mag-mute mga kapatid. Gusto ko pong malapit na po tayo magtapos. Ito na po yung, magpo-post po tayo dito sa next week. Ito na po yung ating tatalakayin, yung maliit na sungay. Ngayon, saan nagmula ang maliit na sungay? Kasi ang sabi po dito, at mula sa isa sa mga yaon. Ang tinutukoy po sa isa sa mga yaon ay maaaring ito ay isa sa mga horn, isa sa mga sungay, na apat na sungay na lumabas doon sa Greece na kingdom. O galing ba siya doon sa apat na dako ng hangin sa langit? Saan nang galing ang maliit na sungay? Ano po yung inyong kuro-kuro? I-analyze po natin dito mga kapatid. Ano po yung inyong sagot? Bago po tayo mag-move on, gusto ko lamang po mga kapatid marinig yung inyong pong sagot bago po tayo mag-closing. Yan. Brother Robert, sa tingin mo po, saan nanggaling yung maliit na sungay? Isa ba siya dito sa Hellenistic Kingdom? O galing siya doon sa apat na corners ng mundo? Kung itong pong apat na corners ng mundo, kung hindi ito, kung galing siya sa north, kung galing ba siya sa south, kung galing ba siya sa east, sa west. So, galing ba siya sa sungay o galing ba siya sa hangin? Yun lang po mga kapatid yung tanong doon. Ano po yung inyong kasagutan? Ito po ay Galing sa Roma. galing siya sa ibig sabihin, galing sa hangin. Yung po malinaw. Galing po sa hangin. Ayan. Thank you po, Ate Gina. Kaya ko po itong mga kapatid na itanong. Napaka-crucial po nito. Pumapasok na po tayo dun sa napaka-complicated. Unti-unti. Ayan. Kaya ko po nais kong tanungin, meron po akong ipopropose sa inyo. Ayan. Bago tayo mag-ubon, tayo po muna ay mag-aral ng linguistic, ng literature. Para po atin pong yung ginamit dito ng mga
words, wording. Ano po? Ngayon, meron po tinatawag tayong grammatical gender. Pag po sinabing grammatical gender, ito po yung pronoun, noun, yan. Malinaw po yan, ano? Pag po sinabing noun, ito yung pangalan. Pag po sinabing pronoun, po, Yeah. ayan, noun, ibig sabihin, noun, pangalan, first person. Ano po, ayan. Pag for first person, pangalan, name. Pag po sinabing pronoun, ano? Yung pronoun ay panghalip. Pag po sinabing panghalip, ito ay yung second person. Kung ang noun ay lalaki, dapat ang pronoun ay lalaki. Ito po yung grammatical gender na dapat sundin sa literature. Ano ho? Kapag ang noun ay babae, dapat ang pronoun ay babae. Nalinaw po yan. Ngayon, ang grammatical gender, siguro po, ano na po ito sa inyo mga kapatid, ano? Alam niyo na po ibig sabihin ng feminine. Pag po feminine, yan ay, hindi po yan bakla, yan po ay babae. Babae po ang feminine. Pag po sinabing masculine, maskulado. Malinaw, yan po ay lalaki. Ano po? Pag po sinabing neutral, ibig sabihin ay it depends upon. It depends upon doon sa it can be feminine, it can be masculine. Ibig sabihin, pag neutral, pwedeng feminine at pwedeng masculine. Pero depende doon sa noun. Ano po yung ibig ko sabihin? Yan. Ang grammatical gender ng sungay, ang sungay po ay feminine. Feminine po ang sungay. Ano? Ang sungay ay noun. Kapag po sinabing masculine, ang hangin ay masculine. Ano po? Ito po ay noun. So, ibig sabihin, pag po, yung sinabi po dito, ano, balikan ulit natin yung ating Bible. Sa unang phrase po ng 9. At mula isa sa mga yaon, pag po sinabing one of them, ito po ay pronoun. No. Ibig sabihin, isa sa mga yaon ay dapat masculine. And one of them, ibig sabihin ano, pag yung tinutukoy po na them dito ay masculine. Ito po yung pronoun ng them, ano po, masculine. According po dito sa konteksto, ibig ko po sabihin dito, no, ang sungay na maliit na sungay na ito ay hindi nagmula doon sa apat na sungay. Kung hindi, nagsimula ng galing yung maliit na sungay sa dako ng apat na hangin. Ano po ibig ko sabihin? Another evidence po, ano? Ang sungay ay sumisimbolo sa kapangyarihan. Sumisimbolo po sa kingdom. Sumisimbolo po ito sa katauhan, ano? Hindi pwedeng ang isang sungay ay manggagaling doon, according po dito sa ating binagbasa, no? Hindi siya manggagaling doon sa doon sa sungay na bumagsak. Yung another power to another power, hindi po, no? Alam natin, yung sungay ay, sa mga napag-aralan natin, ay yung mga character na mga beast na napag-aralan natin, meron siyang mga sungay. No? So, ibig sabihin, yung maliit na sungay na tinutukoy po dito sa Daniel chapter 8 ay individual na sungay na manggagaling sa isa sa mga direction dito sa mundo. Ayan. Kikilalanin po natin yung Roma dito. Ano? So, ibig sabihin, bakit po ito napaka-crucial? Sasabihin ko na po yung crucial. Ano? Ayan. Marami pong mga Kristiyano ang nagtuturo na sa Daniel verse 9, ano po, ng 8,
na yung tinatawag daw dito na isa sa mga yaon ay yung galing sa sungay. Na ang tinutukoy dito ay yung individual na hari na si Antiochus Epiphanes. Ito po si Antiochus Epiphanes. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng background para po kayo ay para po maunawaan nating lahat ng mas malinaw. Don't worry po mga kapatid, last slide na po ito. Tapusin po natin ano. Malinaw na yung apat na kaharian ay nanggaling po doon sa Hellenistic Kingdom. Ano? Ang pinakamalaking kingdom ay yung tinatawag na Seleucid Empire o Seleucus Empire, na ang founder po nito ay si Seleucus the First. Ito po yung pinakamalaking nasasakupan po, pinakamalaking part ng individual na kaharian doon po sa hati-hating kaharian na naiwan ni Alexander the Great. Ngayon, nung pumanaw po si Seleucus, kaya po Seleucus napalitan po siya ni Antiochus the Great. Si Antiochus the Great, mga kapatid, the third, talagang the Great siya, sinakop po niya ang Roma. Talagang sa pamamagitan ni Antiochus the Great, na isa sa mga hari ng Hellenistic Kingdom, kanya pong sinakop ang Roma. Yung mga bansa na nawala sa Seleucid Empire, kanya pong ibinalik kasama po dito yung bansang Roma. Hindi pa po tayo papasok sa dito sa maliit na sungay. Ito po ay background. Pakinggan nyo lang po mga kapatid. Ngayon, nung pong pumanaw si Antiochus the Great, pumalit po yung kanyang anak na si Antiochus Epiphanes. Huwag po kayong mawawala mga kapatid. Ang tinutukoy po natin dito yung isa sa mga apat na sungay dito kay Alexander the Great. Yung pong apat na kingdom. Yung Seleucid. Yung pinakamalaki. Ngayon, verse 9, at isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay. Mag-post po tayo dito. Ang tinutukoy po dito, according doon sa teaching ng mga Roman Catholic, na si Antiochus Epiphanes, yung anak ni Antiochus the Great, ay siya yun. Lumabas siya doon. Ibig sabihin, bakit po nila ito tinuturo? Bakit hindi nila tinuturo na ang isang maliit na sungay ay nanggaling sa apat na corners of the earth? Nanggaling po siya, kung di po magkamali, sa west, mga kapatid. Ngayon, tinuturo po nila na ang maliit na sungay ay na si Antiochus Epiphanes para po matakpan yung propesiya patungkol sa kanila. Ano ba? Ibig sabihin yan, west. Dalawa po yung ating tinutukoy dito, yung sungay, yung maliit na sungay na nanggaling, sabi nila, ay galing sa isa sa mga 4 kingdoms na iniwan ni Alexander the Great. Ito nga daw po si Antiochus the Great. Si Antiochus the Great po at yung kanyang anak. Malinaw, according po sa record mga kapatid, na yung si Antiochus Epiphanes, kaya po nilang tinawag na Epiphanes kasi siya ay madman. Yung para siyang may hindi normal yung kanyang pag-iisip. 3 taon mga kapatid, napaka-crucial po sa ating pag-uusapan sa susunod, For 3 years, yung anak ni Antiochus the Great na si Epiphanes, kanya pong napasakamay ang Judea for 3 years. Kaya ang tinutukoy nila dito, na sa kapangyarihan ni Antiochus Epiphanes,
na tinuturo nila na isa sa mga sungay ay siya po ang nag-trample down the sanctuary doon sa Judea. Kung atin pong babasahin yung 9 ulit, at mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay. Hindi na magtatapos doon. Anong nangyari doon sa maliit na sungay? Dumakilang totoo. Saan siya dumakilang totoo? Sa timugan, sa dakong silanganan, sa dakong maluwalhating lupain. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Antiochus the Great at si Antiochus the Epiphanes, hindi po sila nagtagal. Hindi po sila dumakila dito sa timugan. Hindi sila dumakila sa silanganan. Hindi sila dumakila sa glorious land. Ano yung glorious land? Ito yung Palestine. Ito yung lugar ng mga banal ng Diyos. Ibig sabihin, ang maliit na sungay na tinutukoy sa 9 ay manggagaling siya sa west, sa 4 na corners ng hangin. Isa doon po ay sa west. Ito po ay tinuturo ng majority po ng Christian, especially po ng ating mga kapatiran ng mga Roman Catholic, para po matakpan yung propesiya patungkol sa kanila. Ayaw nilang pag-usapan na sila yun. Ayan, mga kapatid. Ano ang pagkakakilanlan ng maliit na sungay sa Daniel chapter 89? Iyan po ang ating pag-aaralan next week, sa Sunday. Dumakila siyang totoo sa Egypt. BC, 30 BC, kanya pong sinakop ang Ehipto. Kanya pong sinakop ang glorious land, Judea, ng BC 63 BC. At kanya pong sinakop ang Syria, 65 BC. Ito po ay ang Rome. Malinaw? At mula sa isa sa mga yaon, lumitaw ang isang maliit na sungay saan siya lumitaw? Saan siya nanggaling? Nanggaling siya sa isa sa mga 4 na dako ng hangin sa langit. Yan po ay sa West Rome. Hindi siya galing dito sa Hellenistic Kingdom. Dahil hindi siya dumakila sa Ehipto, hindi siya dumakila sa Judea, hindi siya dumakila sa Syria. Ito po, mga kapatid, yung unang parte po ng Daniel chapter 8. Yan. Tapos na po yung ating Daniel chapter 8 part 1. Ano po? Ano ko? Tomorrow po, mga kapatid, bukas po ng umaga from 5 to 6, meron po tayong, kung okay lang po sa inyo, kung wala naman pong mga karagdagang katanungan o karagdagan information po dito, pwede po tayo mag-skip. Pero gusto niyo po ba meron tayong call bukas? 5 to 6? Based po dito sa ating po na pag-aralan. Depende po yun, mga kapatid, kung okay lang po sa inyo. Ngayon, next week, ating pong pag-aaralan kung ano yung pagkakakilanlan ng maliit na sungay. Saan ba nanggaling ang Rome? Ating pong pag-aaralan kung saan siya nagmula. Ating po yung mapapag-aralan. Papapag-aralan din po natin yung sanctuary. Yung pong sa 9, 10, 11, 12, 13. Ito po yung pinaka-crucial na topic na ating mong pag-aaralan. Kung sa akin pong pagkakaalam, ito po yung pinaka-crucial na part ng Adventism. Ito pong Daniel chapter 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ito po yung ating pag-uusapan sa Sunday. Ano po tayo ng on time. Ipe-present ko po sa inyo yung mga illustration at ang Panginoon na po ang bahala sa atin kung ano po yung tama doon. Ano po?
ipe-present ko po lahat sa inyo kung ano po yung mga adhikain ng mga historicalist Adventist at ng mga historist Adventist. Ito na po yung pag-aaralan natin. Ito na po yung masasabi kong crucial sa ating pong doctrine. Ayan. Ating po pag-pray all throughout the Ganda. week. Crucial ito mga kapatid. Medyo mahaba-haba yun. Pero dito po ako na-post ng sobrang tagal. Ang napaka-complicated po talaga. Atin po itong mapapag-alaman doon sa maliit na sungay na ito. Kasi marami po ang nagtuturo, iba po yung interpretation during the time ni Ellen G. White. At iba rin po yung interpretation during our time. Yung lumawig na yung kaalaman. Ito po yung 9, 10, 11, 12, at 13. Next week. Huwag po kayong mawawala. Ano po? Sige po, ano ko na po, na ako share. Na-record ko ba? Ay, na-record ko. Record system. Alam ko na-record ko. Ay, tama, na-record. Ayan, sorry. Bakit ang laki-laki mo? Ayan, meron po kayong mga kapatid katanungan. Oh, wala na. Kasi tayo ay ano na gawin ako. Ganda, malinaw. Sa akin Ay, pala nanggaling yung sungay. Mhm. Isa yung Brother Robert kaya kung bakit kaya ko po inuulit-ulit. Pinagtatakpan ng Romano Katoliko yung propesiya na patungkol sa kanila. Kaya tinuturo nila na si Anticoos Epiphanes, huwag po kayong mag-alala dahil sa Daniel chapter 10, ati po yung papasukin yung katauhan nila, yung personal na buhay nila. So nais nilang i-twist, takpan yung propesiya na patungkol doon sa Roma, sa kanila mismo. Kaya pilit nilang sinasabi na itong maliit na sungay na to ay galing sa sungay, hindi galing sa apat na hangin. Tatalakay po natin sa next week yung kung saan ba pati po yung Seven Hills, ano po, yung sinisimboluhan doon po sa ah, Revelation na nakaupo itong babaeng ito na full of abomination, nakaupo siya sa Seven Hills. Ano yung Seven Hills? Yung history po, kung saan talaga nagsimula ang bansang Roma, kung paano siya lumaki. Yan po ay next week. Ayan. Kung wala na po mga kapatid, ay isasarado na po natin yung ating meeting. Ano po? Thank you so much po at kayo po ay laging pong nandyan. Brother Robert, gusto mo po ba mag-pray? O kung busy ka, kung busy ka po ako na lang mag-pray. Ayan. Ipag-pray po natin si Ate Jo at po ayan, si Elder Ate Joy po. Yan. Again po, maraming pong salamat mga kapatid kayo po si Brother Joliver, si Brother Robert, si Ate Lovely at si Ate Gina. Maraming pong salamat mga kapatid. At lagi po kayong nandyan. Hindi po kayo nagsasawang mag-aral ng salita ng Panginoon. Kahit po ito ay review na po sa ating lahat. Ano po, kasi alam ko naman po ito ay napag-aaralan Actually, na natin lahat. hindi review sa akin kasi hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Minsan, may in-offer dito sa church, kaya lang, yun, hindi pa ako, hindi ko nabigyan ng oras. 7 horns. Beast horns. Maganda po Ate Lovely, ito po ay lagi niyo po akong ni-remind na i-record para po balikan ulit natin po pag po Oo, kailangan nakakalimutan. balikan kasi hindi Maganda. mo lahat Kasi nung, maano. tsaka sa Daniel and Revelation sa UP, hindi yan ganun din detalye. Ay, Hindi hindi kasi yun. nakadetalye yung topic. Kasi yun, brother, ay ano yun curriculum based yun eh. Curriculum based, ibig Saka, sabihin, alam mo, kaya iniwasan ko din nung dito. Kasi gusto nila, ni Bisela, sasabi, iniiwasan ko din yung
Ken, yung Ken, Biseda. Kasi, pag pumasok ka nga dito sa training dito, gusto nila bigay na sa iyo agad ang topic at mag-self-study ka, which is parang, Ken, Oh, rational. self-study. Sabi niyo Mahirap yung po. i-represent mo na bibigyan ka ng sarili mo na ano kaya Mhm. mailap ini Opo. ako. Kaya next time na mag-ano sila dito sa church, ang Bible training. So may konti na baka maaari Opo. ano. Maganda Kaya po na, no-read lang na lang. na tayo po ulit ay nare-remind ulit ng mga prophecy ito. Hindi ko po naalala na ito ay na tinuro sa kasi po sa AUP yung DANREP ay ito po ay minor subject. Kapag po sinabing minor subject, yung mga first year, kailangan kunin nila ito lahat. Kahit hindi ka theology, kailangan kunin yun. Hindi po ganoon kalalim yung pagtuturo sa AUP kasi ito ay hindi major. Hindi po major ito subject. Ito po ay ito po ay ano to unending na pag-aaral ng propesiya. Hindi magtatapos doon yung prophecy kahit po kay Daniel na kung ano lamang yung nais ng Panginoon na sa kanya yung kanyang unawain hanggang doon lang po ibig sabihin hanggat may tao na nabubuhay hanggat hindi pa dumarating si Jesus yung propesiya ay magpapatuloy. Kaya Ate Lovely po ngayon yung na po, sa ating pong pag-aaral, magtatapos yung faith. Kapag makikita na natin si Jesus. Magtatapos Mm. yung hope kasi makikita na natin si Jesus. Ang hindi magtatapos yung pag-ibig. Yung po last week, Aha. So yung prophecy ay may Aha. katapusan pagdating ni Jesus. Kasi makikita na, kasi siya yung focus ng propesiya, si Jesus. Mag-e-end ang lahat. Pero habang nabubuhay ang tao, habang wala pa si Jesus, yung new understanding ng propesiya ay patuloy na mag-unfold. Patuloy na magbubukas ng bago. Yun po yung maganda. Yan, sige po, tayo po ay manalangin na mga kapatid. Kaya po, i-general ko na lang, i-close po natin yung ating prayer. Yan. Let us pray po. Dakila Diyos, na ikaw pang patuloy na siyang napakabuti na nagbibigay sa amin ng buhay at ng kalikasan, ng biyaya na hindi po namin lahat deserving ng mga blessings na meron kami. Ngunit sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kadakilaan ay patuloy niyo po kami iniingatan, patuloy niyo po kaming binibigyan ng pagpapala. Na sana ang mga biyayang ito ay magamit namin hindi para lamang sa aming mga sarili, kung hindi ay magamit namin ang mga ito para po sa inyong ikalalawag po ng inyong pong gawain sa lupa ito. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pag-aaral na binuksan niyo po ang aming kaisipan. Sa pag-aaral po namin ng Daniel chapter 8 na napag-alaman po namin naman ang mga propesiyang ito po rin. Hindi lamang po magtatapos at the time ni Daniel. Kung hindi ito po ay patuloy at patuloy na magiging bago hanggang hindi po pa kayo dumadami. Tulungan kami na lumakad ng may pagkasakdal, may pagkabanal. Na kami po ay inyong maabutan ng may pananampalataya. Sa gabi pong ito, inilalapit ko po sa inyo ang mga pamilya ng aking po mga kapatid nito sa Zoom, sa Ate Lovely at kanyang po mga pamilya, nangangailangan sa kanya, sa araw-araw, bigyan niyo po ng kalakasan, bigyan niyo po ng katahimikan ng puso at kaisipan po natin. Ganyan din po, ang kanyang pong mga anak, dahil niyo po silang pagpalain at bigyan ng direksyon sa kanilang mga
Amin din pong Panginoon, ibig nilalapit sa inyo ang mga pamilya po ni Ate Jocelyn. Ang kanya pong bagong ah, trabaho na inyo pong pinrovide. Ano man po yung mga challenge sa kanya pong pagdadaanan sa araw. O Diyos, bigyan niyo po ng lakas sa inyo. Pagpalain ng biyaya. Ang kanya pong mga mahal sa buhay na nangangailangan sa kanya. At ganoon din po, O Diyos, ang kanya pong mahal na apo sa paglaki ng batang ito. Tunay, O Diyos, ang nagabayan niyo po ang kanyang mga magulang na lumaki ang batang ito na meron ng pagkakit sa inyo. Meron po pagmamahal sa inyo. At gayon din po naman si Brother Joliver na kami po ay nabe-bless sa presensya po ng aming kapatid na ito. Sa kanya pong mga hadikain sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanya pong mga sa kanya pong journey na sa kanya pong lakad papunta sa inyo mga sana. Gayon naman po yung kanyang mga dinaramdam, mga question, gayon din po kami ng Diyos. Na marami po kami mga dapat maunawaan. Ay, little by little, tulungan niyo po kami na maunawaan ang inyo pong nais namin gawin. Si Brother Joliver, patuloy niyo po siyang gabayan sa kanyang journey na lalo po po kami at tubusan makilala. Marami pong salamat sa kanyang talento na ipinagkaloob niyo po sa kanya na patuloy niyo itong mga gamit para po sa ikaluluhati ng inyo pong kalooban. Ang kanya pong pamilya na umaasa sa kanyang magpalain ng kanyang mga mahal sa buhay. Si Brother Robert, ang kanyang pong mahal na anak, hindi niya kapiling sa araw-araw. Pagtubayan niyo po ang maratang ito sa iyo. Bagamat malayo ang kanyang ama, nang lumaki siya ng maging isang responsable. Lumaki po siya ng may pagkasakdal at tagal. Ganyan din po ang pinagdadaanan ni Brother Robert, yung kanya pong mga challenges sa trabaho, spiritually, emotionally, physically. Tulungan niyo po siya na magkaroon ng peace. O Diyos, ang aming kapatid, mga kapatid hindi namin nakasama sa gabi nito. Sa Ate Joy na nakaranas ng physical, emotional pain. Inilalapit po namin sa inyo na pagalingin niyo po sa gabi nito. Sa Ate Joy na sana sa araw ng bukas ay magkaroon po siya ng iba yung kalakasan na anumang challenges ang kanilang kaharapin. Na ito po ay kaniyang magampanan. Kaya po doon sa lakas na ibigay niyo po sa kanya sa gabi nito. Gawin din po, nalalapit namin sa inyo sa Latin John, hindi namin ano man po ang pinagdadaanan ni Ate Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang anak na hindi po nakikinig. O Diyos, inyo po siyang kapayanan, bigyan ng kapayapaan ng kaisipan. Marami pong salamat sa patuloy at patuloy na paglagay po sa amin sa ibang pag-aaral. Nawat mo din sa aming mga pag-aralan nito ay hindi ito mawala sa amin. Patulungan kami na maging isang liwanag sa mundong ayun. Hindi po namin kailangan magbigay ng Bible study. Hindi po namin kailangan magbigay ng verse by verse sa taong namin nakatulungan. Kung hindi, tulungan kami na lumakad ng pagsasalita ng may damay na mag-act ng malamay at mamukay na makita po nila si Kristo sa aming buhay. Tawarin kami, O Diyos, sa aming mga pagsayansa sa aming tulungan kami na lumakad na may faith kay Jesus. Maraming salamat sa assurance na din po ang aming panalangin. Aming po ito pinapasalan
Sa pangalan ni Jesus, na aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan. Good night po mga kapatid. Amen. Salamat, Amen. Kamsa. Salamat. Thank you po. Good night po sa inyo. See you. Night night. Night Bye night, po. Kamsa. Night night po. Bye-bye. Bye-bye. Mm.